Dol ang Davao Oriental pasado alas 9 ng umaga kanina. Ayon sa PHIVOX, naitala ang epicenter ng lindol 44 na kilometro timog silangan ng bayan ng Manay. Asahan daw ang posibleng pinsala at aftershocks. May itinaas din na babala ng tsunami ang PHIVOX para sa mga nakatira malapit sa dagat. Agad nga pong naglabas ang PHIVOX ng tsunami warning kasunod ng magnitude 7.5 na lindol sa Davao Oriental. Pinaalerto ang mga residente na nasa coastal areas ng Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental mula sa banta ng mahigit 1 metrong taas ng tsunami wave na maaaring magsimulang dumating hanggang 11:43 ngayon pong umaga. Posible po yung magtagal ng maraming oras. Pinalalayo na ang lahat sa dalampasigan at lumikas sa matataas na lugar. Hingi na po tayo ng update sa sitwasyon sa Davao Oriental mula kay Governor Nelson Dayang-Hirang. Live po kayo rito sa Balitang Hali, sir. Good morning. Yes po, good morning po, good morning. Kamusta po ang Davao Oriental? May mga naitala na ho ba tayo na mga damages at may mga evacuation centers po ba tayo ngayon na inaasikaso? So far meron ng mga ilang mga na-damage na mga structure. The rest is ongoing pa ang assessment namin and meron na kaming confirm dito sa City of Mati isang casualty. May casualty, ilan ho? Isa, nabagsakan siya ng part ng bahay. I see. At yung communication po natin, okay pa ba? Yung ating pong mga pantalan, yung ating pong airports? Okay, so far okay pa po. How about yung ating pong kuryente, linya ng kuryente at water So supply? far may mga part kami na may mga landslide na, may mga part kami wala ng ilaw. No? So ongoing pa rin ang assessment po namin until now. Okay, Governor, ano po yung mga lugar na kasalukuyan po na abala po kayo, lalong-lalo na dun sa area siguro, kasi may mga pinapakita tayong video na mga nasa eskwelahan na mga bata. Ano ho ang sitwasyon ngayon? So far, nag-declare na po tayo na walang pasok sa lahat ng government offices, including government school, no? Meron ng mga hospital na hindi na muna namin pinapasukan dahil delikado na while ongoing ang assessment. Evacuate muna namin yung mga pasyente. May mga ibang structure na may mga damage na patuloy pa rin ang assessment namin. Didetalye lang ho tayo doon sa casualty o yung namatay po. Sabi niyo